Hello guys, mag-prepare ako ngayon ng pang chicken cordon bleu. Gagawa tayo. Meron ako dito mga chicken breast. Ayan. 3 piraso to, tapos makagawa tayo ng 6 na chicken cordon bleu. Punasan muna natin sila. Set aside muna natin. Tapos, maghahalo lang ako ng mga spices dito para sa mamaya, ilalagay natin. Ruby, pakikuha yung iodized salt dun sa likod. Andun yung iodized salt. Andun sa labas. Tapos rosemary. Lagyan natin ng iodized salt. Yan. Tapos na yan. Tapos, ano lang natin itong chicken. Hihiwain lang natin. Pag hihiwa ko lang siya ng dalawa, kasi iba dalawa yun. Pinag-isa sila. Tapos, babalot ko lang siya sa plastic. Papalatarin ko lang siya. Wala akong pangkukok ng meat, kaya itong pang tissue holder na ito. Lagyan ko lang siya hanggang sa lumapad. Tapos, pag ganito na siya na malapad, okay na siya. Yan. Isiset aside lang natin, tapos mamaya, i-roll na natin. Lahat muna, gagawin natin lahat. Papalatarin muna natin lahat. Ayan, napalapad na natin lahat. Pwede na natin siyang gawing cordon bleu. Meron tayong cheese at ham dito. Yun yung lalagyan natin sa loob. Kukuha lang tayo ng isa. Tapos yung plastic na pambabalot natin. Kasi hindi muna natin ito lalagyan ng breadcrumbs. Ibabalot lang muna natin siya. Pag ipipilito, doon lang natin siya lalagyan ng breadcrumbs. Lalagyan natin siya ng seasoning na pinaghalo-halo natin. Tapos, lalagyan natin ng ham. Yan, ham. Tapos yung cheese. Ayan, meron tayong cheese. Lalagyan natin siya ng cheese. Ayan. Tapos, i-roll lang natin. Ayan, ganyan siya. Tapos, para mag-set siya na ganyan, ibabalot lang natin siya sa plastic. Ayan. Gaganyanin lang natin siya. Tapos, kapag pinilito siya, lalagyan siya ng egg, tapos ng flour, tapos ng breadcrumbs. Yan. Gawa tayo ulit. Yung chicken. Tapos yung seasoning natin na powder. Ham. Tapos yung cheese. Tapos i-roll lang natin. Yan. O, diba? Ayan, nakatapos na tayo sa pagbabalot natin. Nakakagawa tayo ng 6 na cordon bleu. Tapos, ipapaset lang muna natin yan. Lalagay lang muna natin siya sa ref. Tapos, mamaya, magta-try tayo magluto. After 2 hours na nakarest siya sa ref, nag-set na yung cordon bleu natin at ready to fry na. Nag-prepare lang ako dyan ng konting flour, breadcrumbs, saka mag-scramble lang ako ng isang egg. 3 piraso lang muna yung lulutuin ko kasi para sa kiddos ko lang naman. Pwede gumawa ng maraming ganyan, tapos kung kailan nyo lang gusto magluto, ganito lang din yung gagawin nyo. I-roll lang muna natin sa harina lahat yung chicken natin. Make sure na na-coat natin ng maayos yung harina sa chicken para hindi na bumuka yung chicken pag nagpa-fry na tayo. Pagkatapos ilalagay na natin siya sa egg, make sure din na na-dip ng maayos yung chicken sa egg. Kinamay ko na guys, pero don't you worry, malinis naman yung kamay ko. Pagkatapos natin malagyan lahat ng egg, i-roll naman natin sa breadcrumbs. Make sure ulit na nalagyan natin lahat ng breadcrumbs para maganda naman kalabasan ng cordon bleu natin. Pag nalagyan na natin lahat ng breadcrumbs, ready to fry na ang cordon bleu. Pag nagpriprito ako, hindi ako masyadong maraming mantika maglagay. Yung sakto lang sa ipiprito ko. Lalo ngayon, 3 pirasong maliliit lang naman. Pag marami kasi na oil, may tendency na bumuka yung chicken natin. Lalo wala naman tayo nilagay na parang harang niya, diba? Yung iba binabalot sa lumpia wrapper, yung iba naman tinutusukan ng toothpick. Sa mahinang apoy ko lang din niluluto para hanggang sa loob luto yung chicken natin. Pwede natin iikot-ikot para pantay yung luto. Pag nag-golden brown na, syempre luto na yan. Pag ganyang kulay na, lutong-luto na yan. Kung nakita nyo kanina, wala na nga pala ako nilagay na pampalasa sa breading niya. Kasi yung nilagay natin na spices sa loob ng chicken, lumalasa na yon hanggang dyan sa breading. Sobrang malasa talaga siya. At ayan na nga, ready to serve na ang ating cordon bleu. Kung hahatiin nyo siya, palamigin nyo lang muna saglit, lalo kung melted cheese ang inilagay nyo. Ako kasi di na nakapaghintay, hiniwa ko kaagad. Kaya ayan, kitang-kita nyo lumalabas yung cheese niya pag hiniwa. Masarap yan i-dip sa garlic mayo o kaya naman sa cheesy garlic at pwedeng-pwede rin naman sa ketchup. Ako, favorite ko yung garlic mayo. Mga anak ko naman, okay na sa kanila yung ganyan lang. Malasa kasi yung chicken niya, tapos dagdag pa yung melted cheese niya sa loob. Kaya mas lalong sumarap. Kaya ano pang hinihintay natin? Kain na po tayo!